PSB wall mga lods. Yan, as you can see. Yan. So may mga wall na tayo. Yung hindi nalagyan, mga 6 inches na kasi yan mga idol sa perimeter. So yung sa inside lang natin ang 4 inches. So wala tayong 6 inches, kaya yung 4 inches lang muna ang nilagay natin. Okay, so yan. So kung napapansin nyo, meron na kaming gravel bed dyan. So slab on grade dyan. Yan. Okay, so napansin nyo yan, walang dowels. Okay, so walang dowels dito sa aming mga slab on grade. Kasi nga ang purpose niyan mga idol, bakit walang dowels? Kailangan kasi naka-separate ang slab on grade sa mga structural elements. Okay? Kasi nga pag nagkaroon ng lindol at nakadikit ang slab on grade mo sa grade beam mo, additional stress kasi na dinadala ng structural members natin. So mabigat kasi yung slab on grade, kaya in-isolate natin sila. At dito sa mga corner niyan ay meron tayong mga seismic gap dyan mga idol. Ganon yung tamang procedure ng paggawa ng slab on grade. Kailangan hindi siya nakakonect, nakadikit sa mga structural elements para maiwasan natin yung mga fracture. Okay, so ito yung mga hollow blocks. Lagay na namin. Yung mga remaining ay mga D6 na dito sa perimeter. Yan. Okay. So may slab on grade na, may mga walls na tayo. Yan, ito yung CR. Dito kasi mga D6 na yan, yung dyan. So wala tayong D6. Tapos dyan, D6 din yan. Lahat ng perimeter walls ay mga 6 inches. Yan. May pader na rin dyan. Yan. Okay. Yan. So may pader na rin. Oh. Baka questionin nyo ako, tatanungin nyo ako bakit walang mga dowels tong mga grade beam natin, yung connection ng slab on grade natin. Hindi ko talaga nilagyan yan at hindi talaga yun yung proper methodologies. Sabi ko nga mga idol, ang slab on grade dapat naka-isolate yan sa ating structural elements. Okay, unless otherwise. Okay, may unless otherwise yun. Yung unless otherwise, kung dinadaanan ng sasakyan yan, mga heavy equipments, yun, pwede pa tayong maglagay ng mga dowels. Pero kung hindi naman machinery ang dadaan mga idol, hindi natin kailangan lagyan ng mga dowels yan. Kailangan kasi yan isolated yung slab on grade natin sa mga structural elements para pag nagkaroon ng lindol idol, hindi magkakaroon ng fracture. Okay, additional weight kasi yan yung slab on grade, tapos pinatong mo sa grade beam, siyempre additional stress sa kanya yan, so binubuhat niya yon. So alam mo yung tipong yon, bubuhatin mo yan. Siyempre ma-stress ka kahit sino ba namang magbuhat ng mabigat. Ikaw nga pag nagbuhat ka ng overload, ma-stress ka, di ba? Ganun din sa ating mga bahay. Kaya kailangan natin ng isolation o seismic gap sa lahat ng corners. Yan, lahat ng corners yan kailangan meron tayong mga seismic gap para hindi magkaroon ng fracture sa ating mga slab on grade. Okay? Yan. Wala tayong dowels dyan. Dito lang sa mga hollow blocks. Okay, so ito na yung gravel bed. Kasi ang procedure sa pag-i-slab on grade mga idol, gravel bedding. After ng gravel bedding, siyempre mayroon tayong compaction dyan. May compaction dyan na nagaganap. And then maglagay tayo ng polyethylene sheet, plastic, para ang purpose naman ng polyethylene sheet ay yung vapor barriers yun, para hindi mag-moist yung ating sahig later on. Okay, so after nung vapor barriers na yan, doon na natin ilalagay yung mga temperature bars natin. Okay? And din dito sa gilid niyan idol, yung kapal ng ating slab idol, kumakapal dito sa mga corners para maiwasan natin yung mga fracture o cracks na magaganap later on. Okay? Kaya magkakaroon ng pagbabago dito. Yung thickness natin na 10 centimeters, pagdating dito sa dulo, ay magbabago yung thickness niya, kumakapal. Okay? Thick foundation. Okay? So yun yung advantage niya. Ganon mga idol ang gumawa ng slab on grade. Hindi yung kinokonekta ninyo sa structural elements. Mali yun. Okay? Maling methodologies yun.